Nagsimula ang pelikula sa isang insidente sa kulungan na nagpapakita sa pangunahing tauhan na nagngangalang Advait, nilabanan niya ang malaking preso sa kulungan para kunin ang pinakamahalagang bracelet na kanyang iniingatan. Noong nakaraan, si Advait ay isang adventurous na tao na lumipat lang sa Goa para sa panibagong simula ng kanyang buhay. Para sa Indian, ang Goa ay isang magandang lugar tulad ng langit. Sa ibang lugar, isang babaeng nagngangalang Sara na iniwan din ang lahat ng mayroon siya, na pumunta sa Goa upang doon manirahan. Hindi sinasadyang nagkita ang dalawa sa isang party at doon sila nagkakilala sa ilalim ng pagsabog ng magagandang paputok. Biglang ni-raid ng mga pulis ang party at nagpanik ang lahat. Tinulungan ni Advait si Sara na makatakas mula doon at nagpas siyang pumunta sa ibang club para sa isa pang party. Para sa kanila, ang buhay ay puro pagsasalo-salo na hindi matatapos. Sa sumunod na party, nakilala nila ang isang drug addict at isang patutot na nagngangalang Jessie na nagbigay sa kanila ng droga para mag-enjoy sila sa party. Noong mga oras na iyon, na-realize ni Advait na nine-love na siya kay Sara, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ganoon din ang naramdaman ni Sara, kaya, pagkatapos nilang mag-enjoy sa party, pumunta sila sa beach at nagbakbakan. Pagdating ng umaga, umalis si Sara sa Advait para subukan kung mahahanap niya ulit siya para makita kung mahal niya talaga siya. Long story short, muli siyang nahanap ni Advait na umaakyat sa mga malalaking bato. Sinabi ni Advait na na-inlove siya sa kanya kaya hinanap niya siyang muli. Upang makita ang determinasyon ni Advait, sinabihan siya ni Sara na tumalon mula sa bangin kasama niya. Walang pag-aalinlangan, habang hawak ang kamay ni Sara, pareho silang tumalon sa karagatan. Simula noong araw na iyon, opisyal na silang naging magkasintahan. Maraming bagay ang ginawa nilang dalawa na parang sa kanila lang ang mundo. Tinulungan din nila si Jessie, na sa oras na iyon ay nahimatay pagkatapos ma-overdose ng gamot, ginawa silang pareho na itinuturing na kanyang mabuting kaibigan. Habang mahihinang nakahiga sa ospital, sinabi ni Jessie kina Advait at Sara na sa totoo lang, batid niya mismo kung gaano kadelikado ang mundong ginagalawan niya, ngunit sa kabilang banda, tinanggap na niya ang kapalaran kung sa kalaunan ay mamamatay siya pagkatapos piliin ang pamumuhay na iyon. Nang marinig ang mga salita ni Jessie, nagsimulang magtanong si Sara kung itutuloy ang kanyang buhay sa Goa o lilipat sa labas ng lungsod. Dahil alam niyang ang saya niya kasama si Advait ay hindi hihigit sa mga pansamantalang bagay na maaaring tuluyang makalimutan. Pagkatapos ng insidenteng iyon sa ospital, dinala ni Advait si Sara sa kung saan. Nagulat siya sa isang maliit na kaganapan na parang kasal. Opisyal na ikinasal ang dalawa kahit wala silang wedding ceremony. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, nagpasya sina Advait at Sara na magsama sa isang bahay, ngunit kahit na sila ay kasal, patuloy pa rin sila sa pagpunta sa mga party. Isang araw habang nasa party sila, sinabi ni Sara kay Advait na buntis siya at nagulat siya. Habang nag-e-enjoy sa kanilang oras sa party, nakita ni Sara ang isang batang babae na nagngangalang Vonnie na tumatawag sa kanyang ama sa telepono. Biglang, isang pulis na nagngangalang Inspector Anjay Agashi, na ama ni Vonnie ang pumasok sa party para arestuhin ang isang drug dealer na tila nasa parehong party. Isang putukan ang nangyari at nakalulungkot, si Vonnie ay aksidenteng nabaril ni Agashi. Namatay siya sa mga bisig ng kanyang ama. Nang makita ang nangyari kay Agashi ay agad na nawala ang plano ni Sara na ipalaglag ang sanggol. Sinabi niya kay Advait na gusto niyang mabuhay ang kanilang sanggol. Pakiramdam ni Advait na nakarinig ay hindi pa siya handang maging ama. Iniwan niya si Sara. Nag-out of town si Advait para bisitahin ang kapatid niyang may asawa na. Sinabi niya sa kanyang kapatid ang lahat ng pinagdaanan nila ni Sara. Nang marinig ang kwento, iminungkahi ng kanyang kapatid na bumalik kaagad si Advait kay Sara at tanggapin ang responsibilidad maliban kung gusto niyang makonsensya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Advait, na noong mga panahong iyon ay nagdududa pa rin sa kanyang desisyon, sa wakas ay nagpasya na bumalik kay Sara matapos niyang makita kung gaano kasaya ang kanyang kapatid na namuhay kasama ang kanyang asawa at anak. Sa ibang lugar, isang police inspector na nagngangalang Michael ang nakitang nag-eehersisyo habang nakikinig sa kwento ng kanyang mga tauhan na nagkwento sa kanya tungkol kay Jessie, na isang patutot at adik sa droga, na kaibigan din ni Advait at Sara. Lumalabas dahil sa pang-aabuso sa pagkabata, si Michael ay hindi komportable sa pakikipagtalik at pagpapalagayang loob at tinanggihan si Teresa. Ang kanyang kasintahan na gusto ng bakbakan kahit hindi pa sila kasal, na nagbibigay ng dahilan na hindi niya gusto ang gayong mga relasyon kapag hindi pa sila kasal.
Gayunpaman, sa takot na ang kanyang kakulangan sa sexual na karanasan ay gagawin siyang mas mahina na lalaki, kaya pumunta si Michael kay Jessie upang mawala ang kanyang pagkabirhen. Sa bahay pala ni Jessie noong mga oras na iyon, si Sarah lang ang naroon. Si Jessie ay gumagala pala. Sa kasamaang palad, napagkamala ni Michael si Sarah na si Jessie at agad siyang hinaras para masiyahin ang sarili. Sa kabutihang palad, dumating si Advait na nakabalik sa Goa, sa tamang oras upang tulungan si Sarah, na nasaktan ni Michael. Agad namang inatake ni Advait si Michael at nagkaroon ng away sa pagitan nila. Sa labanan, hinampons ni Sarah ng klorera ang ulo ni Michael at nawalan siya ng malay. Matapos mawalan ng malay si Michael, nagpasya si Sarah na tumawag ng pulis para sila na ang bahala sa kaso, ngunit sa kasamaang palad, ang mga pulis na dumating ay mga kasamahan pala ni Michael. Hiniling ni Sarah at Advait na lumikas gamit ang isang ambulansya. Sa ambulansya, sinabi ni Advait kay Sarah na handa na siyang maging ama. Nakalulungkot nang hindi nila alam, pareho silang dinala sa isang lumang tahimik na tulay. Doon, pinahirapan sila hanggang sa wakas, dumating si Michael at tinurukan ng lethal injection si Sarah. Nagawa rin niyang manipulahin ang pagkamatay ni Sarah para si Advait ang pagbintangan sa lahat ng krimen. Ang katawan ni Sarah ay itinapon sa dagat upang wala nang makakita sa kanya. Makalipas ang ilang araw, hindi na apektuhan ang buhay ni Michael sa pangyayari. Sa wakas ay nagawa niyang pakasalan ang kanyang kasintahan, na si Teresa, habang si Advait ay itinapon sa bilangguan para sa isang pagkakamali na hindi naman niya ginawa. Simula noon, nagpasya si Advait na magsanay na parang baliw upang makaganti kay Michael at sa kanyang mga tauhan. Pagkalipas ng 5 taon, naging brutal na pulis si Agashi na hindi nagatubiling pumatay ng mga kriminal na kanyang inaresto sa sarili niya mismong mga kamay, salamat sa insidente sa kanyang anak 5 taon na ang nakakaraan. Noong araw na iyon, matapos pahirapan ang isang kriminal, nakatanggap si Agashi ng tawag mula kay Advait na nagsasabing may mangyayaring pagpatay ng gabing iyon. Sa kasamaang palad, tila walang pakialam si Agashi at sinabing maling numero ang tinawagan ng tumatawag. Sa ibang lugar, si Michael ay matatag na at namumuhay ng masaya kasama si Teresa, na ngayon ay kanyang asawa. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nakita ni Michael ang ebidensya na ang kanyang asawa ay nakipaglandian sa ibang lalaki, dahil mula nang sila ay ikasal, hindi siya nasiyahan kay Michael pagdating sa sexual na paraan, kaya sinubukan niyang maghanap ng ibang lalaki para sa problemang iyon. Bago pa man nila matapos ang pagtalakay sa ebidensyang nakita ni Michael, nakatanggap siya ng emergency call for duty dahil natagpo ang patay ang isa niyang tauhan. Pagdating ni Michael sa pinangyarihan ng krimen ay naroon na si Agashi. Alam niya na ang insidente ay isang sinadya na pagpatay dahil sa mga ebidensyang nakita sa pinangyarihan ng krimen, malinaw na inihanda ng mamamatay tao ang lahat. Samantala, gulat na gulat pa rin si Michael dahil nalaman niyang ang biktima ng pagpatay ay isa sa mga pinagkakatiwalaang nasasakupan niya. Salamat sa karanasan ni Agashi sa paghawak ng maraming kaso, masasabi niya ang mga detalye ng insidente mula sa lahat ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Noon, hindi pa nila alam na ang gumawa nito ay walang iba kundi si Advait na gustong maghihiganti kay Michael. Sa istasyon ng pulisya, natagpuan nila ang isang pangunahing saksi para sa insidenteng ito, siya ang taong nagbebenta ng lethal injection sa mamamatay tao. Sa panahon ng interogasyon, nagtalo sina Agashi at Michael dahil itinuturing ni Michael na masyadong brutal para kay Michael ang interogasyon ni Agashi. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ng saksi na nakatanggap siya ng utos mula sa isang babaeng nagngangalang Jessie. Hindi nagtagal, biglang nakatanggap ng isa pang tawag si Agashi mula kay Advait. Nang matapos ang tawag, agad na tinunton ng mga pulis kung saan ginawa ang tawag, at ilang sandali lang matapos nilang matagpuan ang lokasyon, agad na pumunta doon sina Agashi at Michael. Samantala, pumunta si Advait sa kanyang susunod na target, isa pa sa mga pulis ni Michael na nagplano ng pagpatay kay Sarah at pinagbintangan siya 5 taon na ang nakakaraan. Naging halimaw si Advait at madaling mapatay ang kanyang target, at muli ay huli na ang mga pulis para pigilan ang pagkamatay ng isa nilang kasamahan. Matapos ang 2 kaso ng pagpatay, naglagay ng interes si Agashi sa mga motibo ng mamamatay tao para sa pagpatay sa kanyang mga kasamahan, ginawang crime scene ng mga pulis ang lugar. Doon, marami silang nakitang ebidensya tungkol sa serial killer na hinahanap nila, hanggang sa wakas, nalaman ni Agashi at Michael na ang pagkakakilanlan ng tao ay si Advait.
Simula noon, nagsimula na ring magpakita si Michael ng mga senyales na mayroon siyang problema sa pag-iisip. Nagsimulang maghinala si Agassi sa ugali ni Michael. Pagkatapos ay sinabihan niya si Michael na umuwi upang siya ay huminahon. Samantala, ang mga pulis na nalaman na ang serial killer ay humahabol sa mga tauhan ni Michael, ay agad na hinanap ang huling tao. Nasa football match pala siya at nagsusugal doon. Matapos tawagan at sabihin na siya ay tina-target ng isang serial killer, agad na tinawagan ng lalaki ang lahat ng kanyang mga kasamahan para protektahan siya, at sigurado, nang siya ay binisita ni Advait na gustong pumatay sa kanya, si Advait ay napilitang makipaglaban sa 12 ng mga tao. Ngunit kahit na may ganoong pagsisikap na pigilan siya, napakalakas pa rin ni Advait. Walang makakapantay sa pakiramdam ng paghihiganti ni Advait. Sa huli, pagkatapos ng isang matinding labanan sa pagitan nila, ang lalaki ay nahulog mula sa taas ng ika-10 palapag, diretso sa isa sa mga sasakyan ng pulisya sa ibaba. Kasabay nito, tila pumunta si Michael sa bahay ni Jesse. Si Jesse, na alam na pupunta si Michael roon, ay agad na sinunog ang ebidensya na nagpapakita ng plano ng paghihiganti ni Advait bago pa man nakapasok si Michael. Nakakagulat, pagkatapos na patayin ni Advait ang lahat ng tauhan ni Michael, isinuko niya ang kanyang sarili sa pulisya. Nagulat si Agassi. Pakiramdam niya ay may kakaiba kay Advait. Pakiramdam ni Agassi ay niloko siya. Alam niya na ang plano ni Advait ay hindi isang plano na maaaring gawin sa isang gabi lang kundi isang napakakomplikadong plano na nangangailangan ng maraming oras upang ayusin. Si Michael, na bagong dating lang sa himpilan ng pulisya, ay humiling na mabigyan siya ng panahon para tanungin si Advait. Sa pagtatanong, pinatay ni Michael ang lahat ng footage ng audio at security camera sa silid ng interogasyon. Sa harap ni Advait, inamin ni Michael na siya ay isang taong may sakit sa pag-iisip. Simula pagkabata ay madalas na siyang bugbugin ng kanyang ina. Ang kanyang sakit sa isip ay nagdulot ng isang traumatikong pangyayari na pumipigil sa kanya sa pakikipagtalik. Ibinunyag din niya na bago siya pumunta doon ay tinikman din niya si Jesse na naghihingalo sa harap ng nasusunog nitong bahay. Nang marinig na ang kanyang kaibigan ay nadungisan ni Michael, nagalit si Advait at biglang inatake si Michael, kaya lahat ng pulis na nakarinig ay pumasok sa loob upang pakalmehin siya. Sa palikuran, nakasalubong ni Michael si Agassi na iniisip pa rin ang kaso na kanilang ginagawa. Hiniling sa kanya ni Michael na patayin si Advait sa labas ng mga pamamaraang isinagawa ng pulisya. Nagulat si Agassi sa narinig na galing kay Michael. Nagulat siya sa pagbabago ng ugali ni Michael. Napansin din niyang ang tingin ni Michael ay naging kapareho ng tingin ni Advait na dala ng pakiramdam ng paghihiganti. Pagdating ni Michael sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa na gustong makipaghiwalay sa kanya. Napagtanto niya na nakipaghiwalay siya dahil mas pinili ng kanyang asawa na tumira sa lalaking nakarelasyon niya na makakapagbigay sa kanya ng kasiyahan. Nabalot siya ng galit at nagpa siya na patayin siya. Matapos ang sunod-sunod na pagtatangka na ginawa ni Teresa para iligtas ang sarili, nagawa ni Michael na ma-corner siya at itinutok ang baril sa kanya. Ngunit sa huling sandali, nagpa siya si Michael na patayin siya sa pamamagitan ng pagsasakal hanggang sa mamatay, ngunit bago lang mawalan ng malay si Teresa, may nag-inject ng syringe sa leeg ni Michael. Ang tao ay walang iba kundi si Sarah, ang babaeng inakala niyang napatay niya 5 taon na ang nakakaraan matapos siyang itapon sa karagatan. Lumalabas na si Sarah na tinurukan at itinapon sa tulay, ay talagang buhay pa at nasa mabuting kalusugan matapos tulungan ni Jesse. Napag-alaman na hindi nag-iisang kumilos si Advait upang gawin ang sunod-sunod na pagpatay sa mga tauhan ni Michael. Habang sinasanay ni Advait ang kanyang sarili sa bilangguan, si Sarah, na naghihintay na tapusin ni Advait ang kanyang sentensya sa bilangguan, ay gumawa ng perpektong plano na patayin ang mga nasasakupan ni Michael. Matapos magpakita si Advait, dinala niya si Michael sa isang lugar upang patayin, ngunit bago siya barilin, sinabi sa kanya ni Advait na ang dahilan ng lahat ng kanyang mga aksyon ay si Michael. Pagkatapos ay sinabi niya ang lahat ng naranasan niya kay Agassi. Si Agassi na napagtanto na tama ang kanyang hinala kay Michael, ay nagpa siya na pumunta sa pinangyarihan ng krimen upang tapusin ang mga bagay gamit ang kanyang sariling kamay. Nang sumapit ang umaga, naging crime scene ang bahay ni Michael. Kinumpirma ni Teresa at Agassi sa pulisya na ito ay isang aksidente lamang. Isinara ni Agassi ang kaso ng pagkamatay ni Michael. Nang maglaon, buhay pa pala si Advait.
Matapos ang insidente, hindi siya binaril ni Agashi ngunit sa halip ay pinalaya ni Agashi para e-enjoy ang magandang panahon nila ni Sarah habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.